Inyong. Oh. Basta pagkain talaga. Si Porky, wala Asa na? Nawala eh. Hindi mo na makahanap yan Tayo, dyan. nagtago Palagay ko, tayo. pumunta na yan kay Katony at makikikain na ron. Dali, narito ako! Mabuti pa, punta tayo dun sa... May nagbigay sa akin ng... Oh. Ah, Ano ba yan? Halika daw! Ipapaklala ko Ayun, may bisita. ano pala eh. May Kung bisita. tama, papunta kami dyan kasi may nagbigay sa akin ng flyer eh. What's new ba? Yan. May kasama tayo rito, mga gagwapo. Si Mr. Carlito Uysun. Aba. Yan. Representing ano? United Poly Rescue. Taka si Noli Jimenez, First in Color. Tapos si Crispian Lau ng PPA. PPIA. PPIA. sir. Philippine Plastics Industry Association. Ano yun? Mas mabigat to. So anong pag-uusapan natin, Porky? Ay, bago, siyempre, hindi luma. Ano ba? Saan ano ba bago natin? Biomate. What do you mean biomate? Biomate kasi is an additive para yung plastic na hindi nadidegrade, i-degrade natin. Pwede ba yun? Pwede yun. Plastic? Pwede ba yun? Di ba hindi mo Pwede po. natutunaw yun? Mabubulo? Natutunaw. Ito yung example po. What? Aba. Ito po yung example na nadidegrade na plastic. Sir, pwede nyo ba explain sa amin kung paano yung proseso ng Oo, from plastic plastic yan eh. na nagiging ganito? Kasi yung Biomate, additive po yan. Ginagamit po yan ni Sir Carlito. Hinahalo niya dun sa standard polymer, tapos gagawin niyang bag. Yung bag na yon magiging oxo-biodegradable plastic na. Oxo-biodegradable Plastic. Ang degradation step niya, two-stage kasi, kaya oxo. Yung first stage, yung bio-oxidation. Ito yung bio-oxo. Ito. Oo, Yan ito yung yung nangyari. oxo. Hindi yung sa gang. Hindi yung gang, ha? Ala ko yung nakakulong. Kasi medyo, ito kasi bahala. Sir, gano'ng katagal bago ma-degrade yung plastic? Depende po yan sa dosage na ilalagay nyo. Ang pinakamabilis, 6 months. 6 months. Totoo na Ito, siya. Ganyan 6 na. months ganito, Ganyan pagkatapos up to 2 years. Yung pa lang yung first stage. Yung second stage, pag nadurog na siya, durog na siya, na sobrang liit, kakainin na siya ng mga bakterya, fungi. Pagkatapos, yung byproduct niya, carbon dioxide, water, humus. Maganda yun, dyan eh. Kasi ano yan eh. Sa lupa yan. Babalik na sa lupa. Ang isang dahilan kasi ng mga nagiging kalamidad, tulad ng baha, yung basura. Oo. At isa dyan, ang isang suspect dyan eh, Plastic. Plastic. Plastic ang suspect. So ano naman ang magiging benepisyo niyan pagkuha ng plastic? Ang problema lang sa plastic kasi yung nagtapon naman na may problema, hindi naman yung plastic. Tama. Oo. Okay, kung dyan, nagsisisi yung plastic eh. So, ang sinasabi namin ngayon, eto may bago tayong produkto na kung sakasakali na itong plastic itatapon natin. Nung hindi marunong magtapon. Or nang hindi marunong magtapon. Let's face it, ang ginagamit natin ang plastic pagka nagtapon tayo ng basura eh. So kung gagamitin natin yung plastic na para sa basura, bakit hindi natin gamitin to? Para mag-degrade naman siya sa environment. Tama, correct, Hindi correct. na maka-apekto. Kasi 50% ng waste natin biodegradable eh. Biodegradable. Pag tumama na sa soil at saka nabasa, natutunaw. Ganun ba yun? So, mas maganda kung yung pinaglalagyan niya, diretso na rin ang degradation na plastic. Pag Kasi, nainitan. Pag sa landfill nainitan. kasi naiinitan yan eh. Init eh. Tapos naiipit yan, napipit-pit yan, magde-degrade yan kapag ka nainitan. So, si Sir naka-invento nito, si... Nandito. May company ito company sa niya. biodegradable. So interconnected yung mga 6 years companies. ago. 6 years ago dito sa Pilipinas. Si Sir Carlito Carlito. po, ang gumagawa ng bag. United Polyresins. Kami naman yung gumagawa ng biomate, yung additive. Na inahalo dun sa bag and the person Kami naman, ang Association ng mga Plastic Manufacturers dito sa Pilipinas. Nagtagpo-tagpo itong tatlo na ito. Magkakaroon tayo ng bago. Maganda. Magandang ano yan. Pero, kunyari, tinapon na yung plastic na yan. Gano'n siya katagal magiging pulbos na ganito? Yun na nga eh. Hindi nga, yung pagkapulbos, it's between 6 to months. 2 years. Ganun. So, Depende parang sa pa rin siya. dosage. Oo. Pero after that, mga 2 taon, yung biodegradation process para maging tubig, carbon dioxide, humus. Hindi ba nakaka-apekto ito sa kalikasan? Hindi po. Actually, yung active ingredient na yan, na-test na po. Eco-friendly. Eco-friendly. Yung testing na ginagamit po nila, medyo technical, ASTM 6954. Meron 3 tier yan, 3 stages.
Una yung pagka-okso, pangalawa yung biodegradation, yung pangatlo, merong ecotoxicity test. Ayan. So nilalagay yung mga butil-butil na yan sa soil, pagkatapos nilalagyan ng seedling, nakikita mong nag-grow yung mga... Hindi nakaka-apekto sa mga ano. Sir, magkano yung price ng halimbawa ng isang piraso? Halimbawa ako, negosyante ako, meron akong isang supermarket. Ang gagamitin ko yung ganong plastic na yan. Hindi ba ako makaka-apekto sa negosyo ko dahil baka mas mahal yan kaysa doon sa ordinaryong plastic na binibili ko? Actually, ito masasabi natin, Yes. anything that is healthy, we pay the price, Okay, right? sige. Pero ang masasabi lang ho namin dyan, ang cost increase po from the standard plastic is around 5%. Very minimal. Very minimal. Yun din ako. Ako Question, negosyante. kasi dati, may parang batas na parang ibinabalik yung brown bag. Oh, brown bag. Brown bag, di ba? Oo. Kasi nung araw, yung inabutan natin, puro Bayo. brown bag. Oo. So ano bang difference at advantages ng plastic and the brown bag? Ang sinasabi lang natin, kahit naman maging plastic yan o brown bag, ang focus talaga ng industry namin is i-recover siya para ma-recycle natin. Yung ordinary na plastic bag natin is nare-recycle yan. Yan. The same thing as yung brown bag, pwede rin nating i-recycle yan. Yeah. Kung pwede nating kunin lahat, ibalik natin, i-recycle natin na makagawa tayo ng timba, abo, kung ano-ano pang iba-ibang mga produkto. Ngayon, kung ang plastic naman, ultimately itatapon din natin, then gawin na nating biodegradable. Yun ang sinasabi. Saan po kami pwedeng maka-avail nito, kumuha itong produkto ninyo? Actually po, yan yung Eco Plus bag na yan, pinagawa ho ng FIC yan. Meron ho kaming one-stop shop. Pwede yung Saan po yun? kunin Saan? sa Bagong Bayan, sa Libis. Sa Libis? Oo. Quezon City. Yung kumpanya po kasi namin, sister company ni Chemres, yung pinakamalaking Coco Biodiesel na producer sa Pilipinas. Contact number niyo po. 635-0680. Tapos? Yun po, ang telepono Wala lang ko kasi bag lang ang ginagawa. Anong plastic bag? Ayan, Pero Ayan pa, may finished product eh. Oh. ano ba ito? Itong ganito, Ayan, ang bag. ito yung isa sa pamamaraan namin doon sa nare-recover natin na plastic bag. Okay, na hindi biodegradable. Kasi ganito, yung plastic bag na nare-recover namin, pwede naming i-recycle para maging batya, pwede maging tabo. Pero ito, isang alternative Ganda, no? to. Ang nag-design nito, si Ann Weiser, European siya. Tinuturuan niya yung mga mahihirap, the women's group doon sa mahihirap na lugar. May 100 kababaihan na nananahi nito. So from plastic bag, ginagawa nilang fashionable bags at binibenta nila. Ganda. Maganda. Unique siya. So ang sinasabi natin, doon tayo sa traditional na pag-recover at pag-recycle, okay, para at least yung resource natin maibalik natin. Ayun. Para hindi naman natin, lahat kasi nang itinapon natin basura eh. Basura. Pero lahat ng pwede nating i-recover para ma-recycle is a resource sa industriya. Yun, sige. Okay. Ngayon, Ay, Johnny, yung address nila. Ano pa yan? Sa Goldland Towers, Green Hills, 65 Industria Street, Libis, Quezon City. Yan po yung kung bibili kayo ng mga bag. yung mga bag. Meron pa isa. Sige. PPIA Building, A. Del Mundo Street, Caloocan City. Malapit sa amin yan. Yan naman yung association namin. Doon nyo po kami makukontak kung may mga iba pa ho kayong katanungan. Ganda Pwede yan. rin ho kayong kumuha sa association kung gusto nyo yung Eco Plus bag. Sige. Ngayon ganito, kasi si Ate Lynn, mahilig mamili yan. Pero Palengke. Oo, kaya kailangan ng Yun ang bibili gagawin niya. niya. Yun ang bigay mo, yun ang gagawin niya. Eco-friendly. Yes. Friendly. Sir, thank you po. Ate Lynn. Maraming salamat po sa pag-imbita nyo.